Nakaalis na patungong Myanmar ang Philippine Interagency Humanitarian Contingent. Layo nitong makatulong sa mga biktima ng lindol sa nasabing bansa. Si JM Pineda ng PTV sa Balitang Pambansa Live. JM? Naomi, bago nga mag-alas 4 kaninang umaga nang lumipad ang unang batch ng mga tauhan ng pamahalaan na tutulong doon sa search and rescue operations sa Myanmar matapos ngang lumindol ng malakas sa naturang bansa nitong nakaraang linggo. Pinangunahan ni ng Office of Civil Defense Undersecretary Ariel Nepomuceno at DOH Secretary Ted Herbosa ang send-off ceremony para sa mga tauhan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na magbibigay tulong sa isinasagawang rescue operation sa Myanmar. Isa-isang binasbasa ng mga tauhan na simbolo ng gabay ng Diyos sa kanilang misyon na makatulong sa mga pinaghahanap pang mga survivor at biktima ng malakas na lindol. Nasa lagpas 50 katawang unang batch ng Philippine Contingency. Kabilang nga dyan ang mga tauhan mula sa Special Rescue Units ng Philippine Air Force at Philippine Army. Kasama din ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection, MMDA, Office of Civil Defense, Department of Environment and Natural Resources at iba pang mga pribadong kumpanya. Kasama rin sa paglipad ang Philippine Emergency Medical Team ng DOH para tiyakin ang kaligtasan ng mga personnel sa loob ng aircraft. Binubuo ito ng mga medical experts at mga doktor na titingin sa kalusugan ng mga tauhan. Biyernes nga nagtamaan ng 7.7 magnitude na lindol ang bansa na ikinasira ng mga infrastruktura, ikinamatay ng libo-libong residente at pagkawala ng mga tao. May mga Pinoy din namang nadamay sa malakas na lindol, kabilang nga dyan ang ilang mga nawalang individual na inireport ng Department of Foreign Affairs. Sa kabila naman ng banta sa kaligtasan ng buhay ng contingency, buo ang loob ng contingent commander ng Pilipinas na magagawa ang misyon na makatulong sa mga nangangailangan. Consideration natin security, ino-consider po natin yon. However, for our Philippine Interagency Humanitarian Contingent for Myanmar, we focus on the search and rescue operation na makatulong tayo for medical assistance doon po sa heavily affected, which we assure po with close coordination with our embassy and with our DAFA, we can go over with it, sir, and we can perform our mission, which is to conduct search and rescue operations and medical assistance. Handa rin umano ang mga ipinadang tauhan sa mga komplikadong misyon sa Myanmar. Binigyang din naman ng OCD ang mga bagay o misyon na dapat gampanan ng Pilipinas sa malawakang rescue operation sa Myanmar. Of course, yung pagtulong doon sa mga maaring paghahanap doon sa mga maaring buhay pa na mga naipit doon sa mga gumuhong mga istruktura dyan sa Myanmar. Yan ang importante dahil may panahon pa upang iligtas sila. Pangalawa, galing sa Department of Health, importante yan. Meron silang ipinadala na 32-man team na mga makakatulong para sa medical mission. Dala-dala naman sa loob ng aircraft ang ilang mga supply na pang-medical at pagkain para sa mahabang biyahe ng Philippine Contingent. Inaasahan nga na aabot sa 7 oras ang kanilang biyahe bago makarating sa bansang Myanmar. Naomi, bukas nga inaasahan din na lilipad yung pangalawang batch ng Philippine Interagency Humanitarian Contingent na binubuo yan ng 33 na mga tauhan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Naomi. Maraming salamat, JM Pineda ng PTV.